I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Ayan, ang Pangulo to the rescue na naman mga besa. Diyan po sa San Francisco Building High School sa may sa Quezon City. So inspeksyon na ng Pangulo yung mga damage. So sabi ng Pangulo kailangan ng kumbaga reconstruction talaga, kumbaga baguhin na, gigibain. So nakakalungkot kasi yung kung kailang pang pasukan, saka naman nangyari, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang trahedya mga kababayan. 'Di ba? At ang pinaka the best dito is walang mga estudyante na injured or nasaktan sapagkat ito ay nangyari araw ng linggo ng umaga. So kung nakikita niyo yung building na yan, guys, parang luma na parang panahon pa yata ng Kastila, pero maganda na siguro din para mapalitan ng mas magandang school buildings, So napakalaki ang halaga nito, ngunit ang Pangulo hindi niya po inaalintana kung gaano kalaki ang halaga. Ang importante ay mapagawa at mabigyan ng magandang pasilidad ang ating mga estudyante. Ganyan ang Pangulo, ito the rescue lagi. Pakinggan niyo po ang kanyang interview at ang pasasalamat ng guro na talaga naman taos puso, na talagang overwhelmed sa mga tulong, lalo na po sa Pangulo. So yun guys, para kumpleto detalyado, panoorin niyo po ito. Ayan, maraming salamat sa ating Pangulo, kay Secretary, at nabigyan kaagad ng action agad, di ba? So yun guys, panoorin niyo ito. Eto na. Yun ang mas madali dahil kagad mabibigay na natin yung mga computers. Ngayon pa lang may dala na tayong 10 computer para sa eskwelahan. Pero yung mas kailangan pag-aralan, ano yung next steps dito sa nasunog na gusali dahil napakaraming apektadong estudyante. So ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng 1 taon ayon sa DPWH. Dinagdagan na po yung classroom para yung dagdag na estudyante o yung pangangailangan dito sa populasyon, lumalaking populasyon, ay matugunan na rin. Yun ang problema natin sa NAIC, sa QC, and everywhere, pretty much all urban areas, yung buildable space po. Yun ang malaking problema po ng departamento. Wala na po kaming buildable space. May mga pribadong entities at mayroon tayong spare na upuan, so binigyan natin ng upuan at saka nilipat po sa ibang building dito. Dito rin kasi nakabahay yung schools division. So yung schools division, binakante nila yung opisina nila para ma-prioritize yung mga estudyante. Immediately po, nagpadala po ng silya po ang DepEd Central Office po sa pamumuno po ni Secretary Angara. So nandun na po siya ngayon, ginagamit na po ng mga bata. Tapos today, nagpadala na rin po ng mga laptops at saka yung mga, kailangan pa po nilang mga equipment na nasunog po dito. At hindi ko pa po na-check yung pero nakita ko po yung mga laptop. So, maraming salamat po doon. And of course, meron na din po kami mga orbit funds. Nag-download po si Ma'am Carlene ng pera o funds para po doon sa immediate, kumbaga sa rehabilitation po nung area po. Kasi nakita po niya na kailangan po siyang konting hilamos. At balik-bayan naman po yung mga parents, yung mga LGU, nandun po yung sanitation na department po ni Mayor, nandun din po. So, madami po ang tumulong po talaga. Kaya, nakakatuwa. Nagtanong po siya kung paano nangyari, ano nangyari. Sinagot naman po siya ng BFP. Sila na po ang maglalabas daw po ng statement tungkol doon. And then, sabi niya, ano pa to? Kailangan pa po bang i-rehab or papalitan na? At sabi niya nga po, nung nakausap niya po yung mga engineers na
pwede naman daw po siyang palitan na. So, yun nga po, ang sabi niya, 4-story. Ang hirit ko po, dahil po yung aming conference room ay hindi na po namin magagamit. Nag-iisa lang po siya. Palagi po siyang hinihiram ng LGU, ROCO at saka Division Office. Ang sabi ko po kung pwede na yung pinakataas ay gawing conference room or conference hall para hindi na rin po kami mahihirapan na mag-meeting. Actually, siguro sasabihin natin na nasa cloud 9 ka kasi 'di ba? Nung nasusunog, nakapanlulumo, nakakalungkot, talagang iniisip mo kaagad, what if nangyari ito on the first day? And we were just thankful na walang tao. And then, nung dumating po siya, para bang sabi ko nga, at least one part of myself na-realize ko na in every dark clouds, there is a silver lining. Talagang patotoo po ngayon yun. Sa ating mahal na Pangulo, BBM, maraming salamat po. Hindi po matatawaran po yung presensya nyo na po na nakipag-ano po kayo sa amin, nakidamay po ay malaking bagay na po. Pero pangakuan nyo po kami na ayusin nyo po itong aming building. Plus, mag-i-inspection pa po ang BFP po with the help po ng aming butihig mayor. Napakalaking bagay na po. And of course, nagpapasalamat din po kami sa aming DepEd Secretary. Nandito din po siya, dumadamay po sa amin. Sa lahat po ng mga taong po tumutulong at patuloy na tutulong po sa Kiko, maraming salamat. Wala talagang sabi ng ng fire prevention kahit talagang hindi na pwede itong building na ito. But in the meantime, mukha namang nakapag-adjust ng yung ating school administration. Nakapag-adjust sila, hindi sila nag-suspend ng klase, naglipat-lipat lang. So now, we must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga siyempre yung mga structure dito kaya kailangan talagang gibayin. Buti lang hindi inabot yung katabi na building na within 30 minutes naman yung ating mga bumbero within 30 minutes na wala na yung apoy, pero it happened on Sunday morning. Kaya as usual, electrical na naman ang naging problema. Kaya yun ang kailangan natin bantayan. Siguro we have to send out, we have to also, dahil ang mga school room natin, ang mga school building natin, mga school facilities natin, medyo luma na rin. Yung sa electrical, kinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, yung iba aircon, kaya talagang overloaded na, kaya nagkakaganto. Kaya siguro we have to look at the other schools also, na tiyakin na at the very least may magandang fuse box para hindi makapag-overload sa ating electrical systems. But in the meantime, Public Works has already been, of course, I've already instructed the Public Works, the Department of Public Works and Highways. Natignan nila, and what will it take, how soon can we rebuild it. Ang plano yata, ito 2 stories, gagawing 4 stories, tapos mga ibang facilities na kailangan. So, in a way, it's an opportunity for us to upgrade the building. It's unfortunate that it had to have happened because of a fire. Pero hopefully, pagbigyan na tayo dahil umuulan na, hindi naman maging masyadong madalas ang ganyang klaseng sunog. But yes, we'll just keep going. We'll just continue to make sure that the children are able to attend class, that the teachers have what they want. Yung mga nasirang gamit, we will replace it. School supplies, not only of the children, but also the teachers. Yung mga gamit ng mga teacher. Nakita pa namin yung nandun na debris na sunog. So we'll have to replace that. Otherwise, the teachers cannot do their job. So that's the situation for now. All right? Question? Oh, Question? oh, sige. Sir, just a quick statement please on the Israel-Gaza conflict because Tel Aviv is burning already. What's your directive for Filipinos, sir? Well, I don't know about Tel Aviv is burning, but it's being bombed by Iran, and because of the Israeli move
We of course are watching our nationals both in Israel and in Iran, and as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya naghahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Sir, are you alert level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4 mandatory repatriation? No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we bracing for that, sir? Well, again, we are starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem.